Kinabukasan, maaga pa lang ay naghanda na ako para pumunta sa aming tagpuan. Mga 7:30 ay umalis na ako sa bahay. At yun nga, bago mag alas 8 ng umaga ay andun na ako sa tagpuang aming napag-usapan. Nang pagdating ko ay wala pa doon si Chiska. Kaya naman naghintay na muna ako ng ilang sandali para maghintay sa kanya. Hindi naman ako nabigo dahil maya-maya lang ay nakita ko na ang figura niyang papalapit sa akin. Malayo pa lang ay hindi ko na mabasa o maipinta ang mukha niya, na para bang may malalim siyang iniisip. Ngunit ipinagsawalang bahala ko na lang iyon at sinalubong siya ng may ngiti sa labi. Nginitian din naman niya ako pabalik, kaya naman dun na ako umpisa na nagsalita. "Hay, buti naman nakarating ka. Ang akala ko ay hindi ka darating. Salamat naman at pinaunlakan mo ang paanyaya ko sa iyo." Ang sabi ko sa kanya. "Ano ba kasi ang sasabihin mo?" Ang sagot niya lang, basta. Tara, samahan mo muna ako. Kumain ka na ba?" Ang tanong ko sa kanya. "Nagkape lang. Bakit? Magtatagal ba tayo?" Sagot naman niya. "Depende. Tara, tamang-tama. Tika, hindi ka naman ata siguro nagmamadali?" "Hindi naman." "Kung ganon, tara, sama ka sa akin. Doon tayo, sa may McDo." "Bakit, may pera ka ba?" "Huwag na. Nakakaya naman sa iyo. Okay lang naman sa akin kung mag-uusap lang tayo ng normal. Ano ba kasi yung sasabihin mo? Importante ba yan na kailangan mo pang pumasok dyan sa McDo? Gagastos ka pa tuloy. Kung ipangbili mo na lang kaya ng ulam niyang igagastos mo sa bahay nyo at nang matuwa naman ng pamilya mo." Ang sabi niya. Napangiti naman ako sa mga sinabi niya dahil may ganun pala siyang ugali. Tuloy mas lalo tuloy akong nahuhulog sa kanya. Hindi na tuloy ako ngayon mapakali. Sana naman ay mabigyan ng tamang mga kasagutan ang mga sasabihin ko sa kanya. Importante pa naman ito sa akin dahil dito nakasalalay kung magtatagal ba kami or dito na rin ba magtatapos ang lahat sa amin. Huwag naman sana dahil talagang malulungkot ako ng sobra-sobra. Grabe ka naman. Bakit, ano bang akala mo sa akin? Por? De, joke lang. Hindi. Ang totoo kasi niyan, pinaghandaan ko talaga ang araw na ito. Para sa iyo. Para sa ating dalawa. Sana naman mapagbigyan mo ako dito. Kahit dito sa simpleng paraan ko lang. Espesyal kasi ang araw na ito para sa akin. Espesyal na may kasamang takot na din. Alam mo na. Ang sabi ko sa kanya. Ang drama mo naman. Sige na nga. Magpunta na nga tayo dun sa gusto mong puntahan. Baka mamaya kung saan pa mapunta itong pinag-uusapan natin eh. Grabe. Mas lalo talaga siyang gumaganda pag ngumingiti. Hay, sana naman may magandang patunguhan itong pag-uusapan namin mamaya. Naglakad na kami ni Chiska patungong McDo, malapit lang sa karinderya nila. At doon, dahil maaga pa naman, hindi pa gaano madaming tao. Kaya naman tamang-tama ang oras na ito para sa gusto kong sabihin sa kanya. Naghanap ako ng pwesto. Siyempre, ang hinanap ko ang pinakadulo at medyo malayo sa ibang misang may kumakain. At doon ko pinaupo si Chiska at ako naman ay nagtungo sa counter para mag-order. Pagbalik ko sa misa ay dala ko na ang reserve number order. Patunay na hihintayin na lang namin ang pagkain. Pagkaupo ko, agad naman na sinalubong ako ng salita ni Chiska. Ace, nakakaya naman sa iyo. Nag-abala ka pang kumastos. Gusto mo palang kumain at librehin ako. Sana doon na lang tayo kumain sa karinderya. At least, hindi ka gaano gagastos ng mahal. Ang sabi niyang parang nanghihinayang. Napangiti naman ako. Okay lang, di ba nga sabi ko sa iyo, espesyal sa akin ang araw na ito. First time ko lang din itong ginawa.
Hindi mo lang alam na sobra na ang kabang nararamdaman ko. Nahihiya nga ako sa iyo eh. Nilalakasan ko lang itong loob ko. Nilalabanan ko ang pagkaturpe ko para lang din dito sa sasabihin ko. Bakit? Ano ba kasing sasabihin mo? Ang suspense naman. May paganito ka pang nalalaman. Pwede naman sabihin mo na lang o kaya i-chat mo na lang. Maiintindihan ko naman yun eh. Sana nga ganun lang kadali. Pinutol ko muna ang mga sasabihin ko dahil hindi pa oras. Kumain na muna tayo. Tamang-tama, ayan na ata ang order natin. Ang seryoso ko na kaninang mukha ay napalitan na muna saglit ng ngiti para pahupain muna ang nagsisimulang tensyon sa pagitan naming dalawa. Sige. Ang sagot niya sabay ngiti na din. Kumain na muna kami at nang malagyan muna ng laman ang aming mga tiyan dahil pareho lang kami kanina na hindi pa kumain ng umagahan. Walang kibuan sa pagitan naming dalawa hanggang sa matapos kaming kumain. At nang matapos na nga kaming kumaing dalawa, doon na nga ako nagseryoso upang paghandaan ko na ang mga sasabihin ko sa kanya. Ganito kasi yan. Yan ang unang salitang lumabas sa bibig ko. Bigla din naman siyang napatingin sa akin at sumeryoso. Hindi na muna nagsalita. Siguro hayaan at papakinggan niya na muna ako kung ano ang mga sasabihin ko sa kanya. Alam kong mabibigla siya dito, pero bahala na, lalakasan ko na itong loob ko. Di bali nang mabasted, at least lalayo ako sa kanya nang walang iisipin at masasabi ko sa kanya kung ano man itong nilalaman ng puso ko. Maririnig niya ang mga salitang dati ay nasa isip ko lang. Makikita ko kung ano ang magiging reaksyon niya. Magagalit ba siya o ano? Lalayuan niya ba ako or tatanggapin sa buhay niya? Basta bahala na. Ngayon ay nasa harap ko na siya at titig na titig sa akin. Kaya naman nadaragdagan itong nervyos kong nararamdaman. Pero nilakasan ko pa rin ang loob ko at nagsalita. Ganito kasi yan. Alam mo bang sa unang kita ko pa lang sa iyo ay nagustuhan na agad kita? Hindi ko nga alam kung bakit ganun eh. Marami naman na akong nakilala at nakitang mga magagandang babae. Pero wala naman akong naramdamang espesyal para sa kanila. Pero bakit sa iyo? Bigla-bigla na lang. Alam mo bang, parati akong dumadaan doon sa karinderya kung saan una kitang nakita. Kung dati ay minsanan lang ako doon bumili ng ulam. Ngayon, simula nang nakita at nakilala kita doon, ay parati na. Minsan sa umaga, pinaglulutuan ako ng tatay ko ng pambaon sa trabaho para kahit papaano makatipid daw. Pero alam mo ba kung ano ang ginagawa ko? Ano? Biglang singit naman niyang seryoso ang mga tingin sa akin. Napangiti ako ng nag-aalangan dahil nabigla din kasi ako. Hindi kasi ako noon sa kanya nakatingin kundi sa platong pinagkainan ko. Alam niyo na, para hindi masyado ako kabahan at mautal. Pero ngayon, wala na ata akong kawala dahil nasimulan ko na din naman. At heto ngayon, seryoso siyang nakikinig at nakatingin sa akin. Hindi ko yung dinadala. Sa halip ay umaalis ako ng bahay na walang baon para doon na lang sa inyo bumili. Alam mo na, para makita din kita at makausap man lang. Pampagana ko bago pumasok sa trabaho. Grabe ka naman. Ang sabi niya. Hindi totoo. Kaya lang naman ako naglalakas ngayon ng loob para kausapin ka. Natatandaan mo pa ba nung time na nag-open ako sa iyong manligo sa text? Tumango lang siya sa akin at pinagpatuloy ko ulit ang mga sinasabi ko. Napansin ko kasi noon na parang bigla kang nagbago kinabukasan at hindi ka na nag-reply sa text. Kaya naman hindi na ako mapakali sa kakaisip. Ni hindi na nga ako makatulog ng maayos sa gabi sa kakaisip kung may nasabi ba akong masama.
May nagawa ba akong mali? Pero wala naman akong natatandaan eh. Bigla ka na lang kasi nagbago. Hindi mo na ako kinakausap. Hindi ko na makita ang mga ngiti mo sa tuwing nakikita mong bumibili ako. Isa pa, pansin ko rin na parang may iniisip kang malalim. Nakikita ko sa mga mata mo ang lungkot na hindi ko ma-explain kung ano. Kaya naman hito ako ngayon sa harapan mo para sabihin ang lahat sa akin. Ang lahat ng mga nararamdaman at napansin ko sa iyo. Sana huwag mo masamain. Ayaw ko kasing matapos lang ng ganun ang pagtingin ko sa iyo. Alam mo bang gusto kita? Gustong gusto at mahal na mahal. Napaawang naman ang labi niya at hindi pa rin makapagsalita, pero nararamdaman ko na naman ang kalungkutang napansin ko sa kanya nung nakaraan. Pumupula na din ang mga mata niya. Sinyalis na naluluha na, ngunit hindi pa rin nagsasalita. Kaya naman ipinagpatuloy ko na lang ulit ang mga sinasabi ko, at habang nagpapatuloy ako sa pagsasalita, doon ay hindi na niya napigilang bumuhos ang mga masasaganang luha mula sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung bakit. Naisip ko na siguro natutuwa siya sa mga narinig niya mula sa akin na gusto siya. Pero may parte sa isip ko na hindi, na parang may ibang dahilan ang pag-iyak niya ng sobra-sobra sa harapan ko. Kaya naman dito ay hindi ko na napigilang magsalita at tanungin siya kung bakit bigla siyang naiyak sa ipinagtapat ko sa kanya. Tika, bakit ka umiyak? May nasabi na naman ba akong masama? Umiling lang siya habang patuloy pa rin ang pag-iyak. Bakit ganyan ka na lang makaiyak? Dito ay tumingin siya sa akin na may lungkot sa mga mata. Hito na naman. Nakikita ko na naman ang lungkot doon na hindi ko maipaliwanag. Dito ay umiling siya at nagsalita na habang patuloy pa rin ang pagpatak ng luha. Hindi pwede. Hindi na ako pwede dyan sa pagmamahal mo. Bakit hindi pwede? Heto na. Ito na ang kinakatakutan ko. Tuluyan na atang magwawakas itong pagmamahal ko sa kanya. Pero kung ganun man talaga, ay wala na akong magagawa kung talagang hindi niya ako gusto. Ganun naman talaga sa buhay eh. May nananalo at natatalo. Kung talo man ako ngayon, siguro ay tatanggapin ko na lang. At least, nasabi ko sa kanya sa personal itong nararamdaman ko. Wala akong pagsisisihan sa huli. Napayo ko na lang ako at parang maiiyak na din para sa mga susunod niyang sasabihin. Hinahanda ko na ang sarili, isip at damdamin ko para doon. Napansin naman niya ang pagkawalan ko ng pag-asa, kaya naman dali-dali niyang hinawakan ang kamay ko. Nadahilan ng pagtingin ko sa kanyang may luha ng pumatak sa mga mata ko. Ganito kasi yan, huwag kang mabibigla. Patuloy pa rin ang pag-iyak niya na parang hirap siya sabihin sa akin ang kung ano man ang dapat kong malaman mula sa kanya. Hindi naman sa hindi kita gusto, pero komplikado na kasi. Bakit? Bakit ba komplikado? Na hindi mo ako gusto, ganun ba? Na maiba ka na? Huwag naman sana. Hindi ganon. Patuloy ang pag-iyak niya. Tumahimik muna siya saglit at humagulugol ng iyak. Kung kaya't hinigpitan ko ang pagkapit sa kamay niya para iparating na nandito lang ako para sa kanya. Doon ay tumingin ulit siya sa akin at nagsalita. Makakaya mo pa kaya akong mahalin o magustuhan pagkatapos ko sabihin ngayon ang ipagtatapat ko sa iyo? Oo naman, kahit ano, dahil mahal kita. Dito ay hinigpitan na naman niya ang kapit sa kamay ko upang paghandaan ang ipagtatapat niya. May anak na ako, Wes. Ngayon sasabihin ko ulit sa iyo, mahal mo pa ba ako? Parang nabigla ako at nabingi sa sinabi niya. Hindi muna ako nakapagsalita
At napaawang ang bibig ko kasabay noon ay ang dahan-dahang pagbitaw ng kamay ko mula sa pagkakakapit sa kamay niya.